Hey guys, ayan, so punta kami ngayon guys ng Chinook Mall again, meron na kasi kayong imi-meet doon guys na isa rin sa mga subscribers natin, ayan, so bali yan, nagtapon na rin ako ng basura guys, tingnan nyo, ayan, so patunaw na naman yung mga yelo, ayan, dito sa aming daanan is medyo tunaw na siya, ayan so diba, ayan, kung makikita nyo yung gitna, halos wala na rin. Kasi ang weather namin ngayon guys, +9. Ayan. Siyempre, dumi pa rin ang sasakyan natin. Ganun talaga. Winter. Ayan. Woo, sarap ng weather, baby, no? Yes. +9. Kanina +10 yan. Oh, kumusta yung paso mo kanina? Okay naman, pero naiwan ka ng bus? Yun ang Yun guys, naiwan siya ng bus kanina. Kainis ako, 20 to 25 minutes ako nag-antay. Oo nga eh. Ayan, so yeah, tiis lang talaga, ganun talaga eh. Minsan talaga guys dito yung bus na may iwanan ka talaga kapag hindi on time yung dating nung magti-train siya. Tapos pagbaba niya sa C-train, hindi naman agad-agad. Siyempre yung bus paparating, di ba? Depende sa oras din talaga. Nagsalita yung hindi nagko-commute Hindi naman. Diba? Ganun talaga, kasama sa buhay natin yan eh. Diba? So yun lang, ilang minutes ka naghintay? 25 yata. Ganun ang pagitan niya? Oo, sobrang tagal. Yes. Horsey. So yun guys, 25 minutes pala naghintay si Horsey daw, horsey. Horsey? Ayun, ang dumi ng sasakyan ha. Ayan, syempre guys, ang sasakyan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ganitong winter, madumi. Siguro, maganda ba weather ngayong week? Maganda, no? Oo, wala nang snow. Oy! Kasi nga guys, malapit na mag-spring. Tapos this coming Sunday, adjust na kami ng oras ulit. So magpa+1 na ulit kami. So yun nga sa Sunday magkakaroon na tayo ng daylight saving. So imbes na 2 AM yung oras namin, bigla siyang mag-change to 3 AM. Yan. So may utang tayong 1 hour kasi dati na binigyan tayo ng extra hour last time nung winter, nung madilim-dilim pa. So since ngayon bumabalik na yung araw, yung liwanag, yan, balik na naman tayo sa from 2 AM gagawin na siyang 3 AM para mas kasi ganitong oras guys, 5:30 na dito sa amin. 'Di ba dati pag pumapasok ako sobrang dilim na. Pero ngayon, ayan, kita nyo naman, tirik na yung araw. So kaya magpa+1 kami this coming Sunday. Tapos yun pala guys, dahil ang pasok ko ay 6 ng gabi this coming Sunday, papasok kami ng alas 5 ng alas 5 dito muna. Kasi pagpasok guys ng 2 AM, so yun yung magbabago. So ganun pa rin, ang labas namin 4:30 pa rin. Kasi kapag hindi namin ginawa yun, 9 hours lang kami mag-work. Kasi nga mag-a-add +1 siya eh. So ang gagawin namin, mag-adjust kami ng pasok. So pasok muna kami ng 5 PM, then labas kami ng 4:30 pa rin. So 10 hours pa rin siya. Ayan. So kasi napag-meetingan yan guys nitong nung Thursday ng madaling araw. Kasi nga sabi namin, mag-adjust na nga yung oras. So nagtaka, syempre nag-isip siya yung manager ko. Sabi niya, yun nga daw, advance na lang kami ng pasok ng alas 5. Silaw daw si Zion. Yan. Naiinis siya pag tinatamaan ng araw si Zion. Ayan. So, yun guys, again dito. Kailangan hintayin natin yung kabilang side. Kaliwa, kanan, kailangan clear. Pag clear na, saka tayo aabante. Ayan. So, clear na tong kanan ko. Yung kaliwa ko hindi pa. Meron na naman sa kanan. So hintay tayo dito. Yan. So hindi talaga pwede dito guys yung katulad sa Pilipinas, punta na tayo sa gitna. Mag-aabang na tayo dyan. Yan. So yun guys, punta muna kami ng Chinook Mall. Ganda ng panahon namin guys. Ayan, this coming week guys,
Yan, siguro naman tapos na yung ano namin, snow. Tapos na ba ang kalbaryo? Oo, yun na siguro yung last na ano, snow. Ang mahirap naman ngayon, since sunod-sunod nga na maaraw ito, papakita ko. Ayan o, di ba? Walang ka-snow-snow dyan na forecast buong linggo. Ang struggle ko na lang since ako yung nagko-commute ay super dulas niyan. Magtutunaw na tayo ng yelo. Kasi ganyan katirik yung araw. Oh. Super init. So, yung iba nga kanina nung pauwi na ako natutunaw na, so may mga parang little baha. Hindi naman dito na bumabaha talaga. Yung mga areas talaga na doon yung napupunta yung mga tunaw na yelo. So, dapat careful lang din tayo. Kaya kahit na mainit, yan, nagbuboots pa rin ako kasi kapag tunaw, kailangan makapit yung shoes mo. Ayun nga pala, no, sabi nung isa sa mga subscribers natin, si Kuya Tony, sabi niya isa ang Alberta sa may pinakamaraming incidents na mga slip and fall na accident. Yan, maraming natutulas. Kasi nga naman, dito sa Alberta, alam nyo yun, snow, init. Kaya, madudulas ka sa snow, tas madudulas ka na naman sa natutunaw na yelo. So, dapat talaga dito maingat sa paglalakad. And, yan, winter boots kapag kailangan talaga. Yan. A few inches later. Yung guys, ito na tayo sa, syempre sa Chinook Mall. Paborito nating mall. Hindi, kasi ito lang yung pwede puntahan natin eh. Ito lang yung malapit sa amin. Wala naman tayo. Oo. Sasadyain talagang bibilin. Parehas lang yun. Ano ba makikita mo sa ibang mall, di yun din mga nandito lang din. Maganda naman to, no? May Uniqlo. Oo. Ay, dun pala tayo sa Oo nga, TD. Yan. Tama na kaming TD guys, no? Meron na naman ulit kaming pakay dito sa TD. Lagi na lang eh. Yan, deposit lang. Yan, so medyo marami tao ngayon, ano? Kasi nga Friday. Ganito talaga dito guys. Kasi base experience ko, no? 5 months din ako dito sa Chinook Mall nagtrabaho. Yun ang pinakamahirap, Friday tsaka Saturday. Yan yung maraming tao, especially kapag winter. Kasi sabi nila, mas gusto daw nila yung mga tao dito pumunta sa mall pagka winter. Kasi nga, syempre mainit dito. So ginagawa nila, yan, enjoy sila dito sa loob. Papainit, window shopping, ganyan. Tapos, ang mahirap din doon, pagka winter nga, syempre, yung pagpasok mo sa pinto, yung mga floors, mapuputik. Ayan guys, nandito na raw yung kausap namin, ano. Ayan, so, inimit lang namin siya guys, parang magbibigay lang siya ng payo sa amin about sa financial, no? Ayan. So, yeah, pakinggan natin siya guys, no, paano mag-save ng ano dito sa Canada kasi syempre baguhan lang tayo. Kaya gusto rin namin malaman. Kaya gusto rin namin siya i-meet talaga. Para at least magkaroon tayo ng idea. Ayan. So, hindi ko sure guys kung pwede namin i-vlog 'yun, no? Pero okay lang kung hindi naman siya may vlog. Siguro ikukwento na lang namin sa inyo after namin magkwentuhan. Okay? So, bali guys, si Emma na lang yung kausap nung ano, no. Yung mga bali dalawa pala yung minute namin. Ayan. So, wala, hindi ako makafocus doon kasi si Zion nga ulit. Gusto tumakbo dito sa mall. Kaya si Emma na lang yung kinig ko doon. Ayan. Hindi ko alam kasi guys kung ano yung pinag-uusapan nila kasi ito nga si Zion, walang ginawa kundi umikot. Ayaw mag-stay doon kaya ayun, hindi kami makafocus kaya sabi ko ako na lang maghahawak, ako na lang mag-aalaga kay Zion. Siya na lang makinig muna doon. Several song-filled hours later. So yun guys, nandito kami ngayon sa Chinook Mall. Kasama namin si G, tsaka si Jana. Ayan, sila yung mga minute namin guys. Sila yung binanggit namin sa inyo kanina na imimit namin dito sa Chinook Mall. Ayan, so tapos na kami magkwentuhan. And say hi naman. Hello! Ayan, so shoutout daw sa nanay nila. Batiin nyo na yung birthday. Batiin mo na. Nasa vlog na. Shout out to Dr. Annalisa Aguilar. Yun. Ayan, so yun guys, kwentuhan muna kami. Hindi pa kami tapos magkwentuhan. Ayan, so More chika, more fun. yeah. Okay, so yun, mamaya ulit guys, kwentuhan ulit tayo. So ayan, nakauwi na tayo sa bahay and we had a very fruitful conversation kina Jana and G. So napaka ganda ng aming usapan kasi it's not all about
how we live our life here in Canada, how we started our lives here, pero it's more on the topic of handling our finances. So alam nyo naman na mataas ang cost of living dito sa Canada, kaya maganda rin pag-usapan talaga how do we handle our finances. Kasi minsan nagkakaroon din ng misconception, no, na kapag nagpunta ka na ng Canada at dito ka na tumira, ayan, limpak-limpak na pera na ang meron sa bulsa mo, ang meron sa bangko mo. Pero hindi nila alam na grabe ang pagbabudget na ginagawa ng mga kababayan nating Pilipino dito. Lalo na sa mga kababayan natin na nagpapadala pa sa mga pamilya nila sa Pilipinas. So, yun nga pala, no, with the minimum wage na kayang i-earn ng mga tao dito, yan, kaya pa ba makapag-save at makapagpadala sa ating pamilya sa Pilipinas. So yun yung naging topic namin. It's more about budgeting, it's more about handling finances, and more on smart investing. Dahil nga bago tayo dito sa Canada, marami pa tayong dapat malaman on how we can save our money, on how we can avoid paying taxes in a legal way. So syempre dapat dun tayo sa mas makakatipid tayo and makakapag-invest tayo at mag-grow ang ating money, yan, para rin meron tayong passive income on the side, aside from the earnings that we can get from our compensation or salary. So i-share ko na lang din guys para na rin sa benefit ng ating viewers yung mga naging usapan namin nila Jana and G. So si Jana nga pala ay licensed financial advisor dito sa Canada, and yung mga information na nakuha ko ay natutunan ko rin galing sa kanya. So allow me to share yung mga some insights na tumatak sa isip ko during our meeting. So the very primary source of income talaga ng karamihan sa atin dito sa Canada is yung employment, yung salary or compensation na nakukuha sa pagtatrabaho. So come to think of it, kapag ba nakuha na natin ang sahod, whether bi-weekly or monthly, may naitatabi pa ba tayo para sa savings or para sa investment? Kasi mamaya ubos na agad yan sa pagbayad pa lang ng bills. So dito pinakita sa akin nila Jana and G na meron tayong parang Maslow's hierarchy of needs. So syempre sa triangle na makikita nyo, dapat muna mauna yung protection. Dito muna yung mga pagkain, yung mga basic necessities and needs natin. Doon talaga napupunta yung karamihan sa binabudget natin. And then, the next of that is the debt management. So, dito na yung mga management ng mga financial obligations natin. So, kung meron tayong mortgage, yung mga pagkakautang sa mga credit cards, yun yung dapat na next bayaran. So, makakat yung ating budget because we have to pay our obligations. And then, on top of it is the emergency fund. So, dito talaga guys, very important na magkaroon ng emergency fund dahil hindi natin alam yan, ang kapalaran natin, lalong-lalo na sa amin na nag-start as international students. So, hindi kami landed immigrants. So, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng hindi maging successful ang plans natin dito, pwedeng magkaroon ng emergency, or pwede rin umuwi ng Philippines. So, dapat magkaroon ng extra budget, diba? Kung ano man yung pwede pang mangyari. So, dapat meron din tayong nasisave for our emergency fund. And finally, for the excess funds, or dapat nagkakaroon din tayo ng somehow 20% rule, no, na binabawas kada sweldo para rin meron tayong investment. So, we can let our money grow so that we can have a more resilient financial structure. And yan, napag-usapan na nga namin dito, ano ba yung mga kinds of investments na meron tayo. So, when we started nga pala dito sa Canada, yan, as part of our security na rin, since nasa foreign country tayo, nag-avail kami dati ng life insurance with investment component. So, parang yung tinatawag natin sa Philippines na VUL. Pero syempre, alam naman natin na iba-iba bawat tao. So, yung iba ayaw ng VUL. So, ang kinukuha na lang ay term insurance. So, okay din yun. Kasi, if you know how to invest naman in other ways, maganda talaga ihiwalay mo yung investment component. Pero, if you are not knowledgeable of the investment methods or ways, para mas mag-grow yung money mo, yan, maganda rin na magkaroon ng investment component yung inyong insurance. But yeah, it's still good if you can talk to your financial advisor para ma-assess yung needs and priorities in your family. Kasi iba-iba naman tayo per family.
So ito, ipapakita ko na rin pala yung mga services na pwede natin kailanganin dito sa Canada. And if ever you might need one of these services, yan, it is very best to talk to a licensed financial advisor. So we talked about tax strategies, business solutions, legacy planning. Ayan, napag-usapan namin dito how important having a will is here in Canada. Especially kapag meron ka ng property, especially kapag meron kang anak, yan na may iwan. So it's very important na pag-isipan na agad how we can draft and make a will here in Canada. And ito, yung napag-usapan na nga namin dito, how important it is to have an insurance here. And we also talked here in that insurance part, the tax advantages of using insurance as a tax-free vehicle. Yan, maraming aspects yan ha, para mas ma-maximize nyo yung benefit of having an insurance na connected sa other different aspects and services. Yan, it's better to connect with a licensed financial advisor. And we also talked about debt solutions, house payments. Syempre, ito hindi pa applicable ngayon sa amin since we are renting. But yeah, later on, we will talk and reconnect with them para mas mapag-usapan how we can pay our mortgage faster. So, meron syempre silang ways and means on how we can pay our mortgage faster para hindi naman umabot sa 25 to 30 years ang ating pagbabayad ng mortgage if ever kumuha na tayo ng bahay dito sa Canada. And we also talked about education planning, lalo na meron tayong baby na si Zion. So, paano ba tayo makakasave later on since even if free, mostly ang tuition fee until high school dito sa Canada, yan, it's still best na makapag-prepare tayo para sa university o pagka-college ng ating mga anak. Yan, kasi it's kinda costly ha, hindi biro din ang tuition dito kapag tumuntong na sa college level or papasok na sa university ang ating mga anak. And finally, yan, investment. So, maraming wills, methods, ways para makapag-invest. Yan, of course, legally dito sa Canada. So, we can discover tax-friendly investment options for our money. So, yan, diba? Sobrang dami ng pwede nating matutunan, yan, or i-avail when it comes to handling finances here in Canada. But, syempre, before we dive in sa mga services na yon, syempre, foreign sounding pa yan sa atin, wala pa tayong masyadong background knowledge, yan, it's better for us to equip ourselves with the knowledge regarding the finances. Para, syempre, hindi masasayang yung mga pinaghihirapan natin dito sa Canada. So, whatever we earn, we can invest it to the proper vehicle wisely. So, ayun guys, I hope meron kayong natutunan sa ating vlog for today. So, if you have any questions, yan, lalong-lalo na sa mga investment opportunities, managing your finances, yan, you can message us down below and we will connect you with the licensed financial advisor, and that is Jana. So, sa mga bago nga pala sa aming channel and hindi pa nakasubscribe, please do subscribe po, and please don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So yeah, hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace!